Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ako po ito, Gayas TV, OFW dito sa bansang Kuwait, bansa ng mga camel. Ay, yung topic po natin ngayon, itong nag-viral ngayon na itong isang ABS-CBN talents, scriptwriter daw ito yata, at mayabang itong produkto na naman ito ng Katol Network, no. Ito si Juan Miguel Sivero. Bata pa to pero aktivista siya. Ewan ko kung anong party ang niya, pero isa siyang grupo din ng mga makakaliwa or aktivista na above ground na siyempre alam mo naman yung mga grupo ngayon ng mga kakaliwang grupo na pasok na lahat ng aspeto sa Pilipinas. So, galit na galit siya sa Pangulong Duterte na kung makapagsalita siya, akala mo ang laki ng nagawang kasalanan ng Pangulo sa kanya, no? Siyempre, nga naman dahil nasara yung kanyang Katol Network, na kung tutuusin yung network niya, ang may kasalanan, may malaking problema sa tao na sa mga trabahante at may malaking utang sa gobyerno na hindi nagbabayad. Tapos sila pa itong galit ngayon sa gobyerno. Sinisingil lang naman ng gobyerno yung kung anong tama at para sa gobyerno na dapat nilang ibalik. Tax, yung utang sa DBP na hanggang ngayon ay wala lang, ayaw magbayad. Tapos itong sa labor law na itong mga trabahanteng nag-file ng kaso, nanalo na ito sa Korte Suprema, ni hanggang ngayon hindi binayaran. So ito, galit na galit itong Juan Miguel Sivero. Ang sabi niya dito sa Pangulo, gigil na gigil ako. Paano mo ipagkakatiwala sa ganito kakurap na hudikatura at kapulisan ang kinabukasan ng mga anak mo? Sorry, Pepe. Yung pag-asa ng bayan ikukulong na lang namin habang yung mga nang abuso ay hahayaan namin sa labas dahil matanda na nakakaawa naman. Sabi pa niya dito, isa pa, bago ako bumalik sa pagsusulat, gusto ko lang sabihin na putang inang administrasyong ito. Garapal sa puntong ito, ang hindi galit ay kalaban, ay hindi ay nagbubulag-bulagan, ay nag-akalang hindi siya apektado ng lahat ng nangyayari. Pagod na akong magalit sa administrasyong ito. Akala mo naman kung may nag-utos sa kanya na magalit ka sa administrasyong ito. Naku po, kung makapagsalita talaga itong batang ito ay kagalingan, no? Tawag dyan, feeling matalino, feeling siya ang tama, feeling siya ay walang tinatagong baho sa kanyang sarili, sa kanyang likod, ng kanyang pagyayabang. Itong baklang ito na malantutay, na bayot. Diyos ko po, ang hambog. Ito yung produkto ng ABS-CBN. Oy, sa mga nito, sa mga fans nito, mag-isip-isip kayo. Iniidolo nini itong Juan Miguel Sivero na ito, na isang bakla na feeling malinis, pero yun pala ang dami pala niyang nilalaspag, ang dami niyang winalang hiya. Aba, mag-isip kayo. At isa siyang membro ng aktivistang komunistang terorista. Hindi magandang idolo ito, iiduluhin. Mag-idolo kayo ng tao na yung karapat dapat, yung may magandang gawain. Hindi ito dapat iiduluhin ang isang aktor na ito na manunulat ng ABS-CBN. Dahil wala kayong mapupulot ditong kabutihang aral. Wala. Itong batang ito, kulang sa aruga ng magulang, kulang sa pangaral, sa totoo lang. Dahil hindi ito lalaking ganito kung ang magulang nito ay pinangaralan ng husto itong walang hiyang bakla na to. Wala akong agin sa mga bakla, ha, dahil marami akong baklang kakilala. Matitino, hindi kagaya nito. Naku po. Ito yung pangaras niya dito kay itong kay sino ba yan? Sa kapwa ni artista na si Paulo Pangilinan. No, ito ang sabi pa niya dito.
O, ito yung kanyang message kay Paulo Pangilinan. Sabi nitong Juan Miguel Severo, ha 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 ha. Kantahan din kita, gusto mo? Kaso pwede bang rough? Oh, sabi niya dito. Tapos ito pa. Sorry, I'm so dirty. Masokista, ha 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 ha. Tapos ito pa ang sabi niya. If you if you see my mouth, how's that? Sabi pa niya ganun. Damn. Tapos sabi pa niya dito, sarap, gago. Tapos ito pa may isa pa dito, hey. Tapos question, do you drive? Sabi niya ganun pa. So, I mean kotse. Sabi pa niya ganun. Tapos ito pa, gusto mo ng racket today? Ha ha ha. Or busy ka ba? Kaya nasa racket na ako today. Hanggang mamayang hapon. Shoot ng dami. Suot ng damit. Sabi na gano'n. I need someone to drive me to Clark. Ha 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 ha. Sayang, but next time. Sabi niya pa niya gano'n. May message pa siya kay Sas Rogando Sasot. Ang sabi pa nitong Juan Miguel Severo, actually hindi mataas ang tingin ko sa sarili ko. Mababa lang ang tingin ko kay Sas. O tingnan mo, yabang talaga. Tapos ngayon haharap na siya sa mga patong-patong na kaso itong si Juan Miguel Severo. Dahil itong Little Birdie sa Twitter nagsabi, Cornerstone Pause Management is now planning to file charges against Juan Miguel Severo aka Gigi. Gigi pa itong feeling babae tapos naku po, mahirap magsalita. May lawit naman. As he harassed Pau several times and there are 3 other victims. Titingnan mo. Nanghaharas pala itong animal na ito. Tapos kung makapagsalita sa Pangulo ng Manyakis, makapagsabi, wagas, akala mo yung kalinisan, wala talagang pahid, dumi na makapagtira sa ibang tao. O ayun, nabuking tuloy ngayon. Tapos nag-deactivate na ngayon sa kanyang mga social media accounts dahil kinuyog siya ngayon ng mga supporters ng DDS. Binalikan siya ngayon. Karma ito sa tao na sobrang yabang at mataas ang tingin sa sarili. Mataas ang lipad. Ayan ngayon, lagapak katulong ngayon ng bonggang-bongga. So ito, nirisbakan pa siya dito ni Paulo Pangilinan. Ang sabi dito, huwag kang lalabas, buti yan, magtago ka, nakaabang ako. Basta yung sa akin lang, harassment shouldn't assert, be put in positions of power, especially when they been reported already. Thank you, no delete. Tapos ito pa, huwag talaga ako makakita ng LGBTQ. Eme, riyan galing sa'yo ha, tatalak ako. So ayan, karma. Dahil sa kanyang sobrang yabang, taas ang tingin sa sarili, nagkabukingan tuloy. Lumabas ngayon itong mga skeleton niya sa closet na nakatago, na marami pala siyang natatagong libog sa kanyang kapwa na tingin niya ay hindi aalma. Hindi pabayaan na lang siya siguro sa mga ginagawa niyang kalibugan sa kanyang kapwa lalaki. Kaya ayun, nagyabang. Kasi wala nga namang itsura ng hayop na ito. Ayan. Hayop ng itsura ng pasting manyakis na bakla na to na kay Diyos ko po. Basta nga talaga, produkto ng ABS-CBN, walang breeding, mana sa may-ari ng kanilang Katol Network. Diyos ko, patawarin, kulang sa aruga. Sino ba ang nanay nito? Pangaralan naman ito ng husto. Kung hindi susunod, balibag mo doon sa labas ng pinto, hulog mo doon sa mataas na hagdanan. Wala bastos. Akala mo naman kung sino na talaga na yun, pag sobrang yabang, ay may video pa siya dito na hindi ko lang ma-apply, walang sound. Ang sabi niya kaibigan daw na si Chad Buok,
yung teacher ng Alcadif, at nakapagturo na din daw siya doon na panandalian sa eskwelahan na iyon ng salugpungan. O, alata, di ba? Aktivista, terorista, komunista talaga itong walang kwentang bata na ito. Tapos, ang sabi pa niya, wala daw ginawang masama yung grupo ni Chad Buok dahil tumutulong lang daw sa mga katutubo doon, sa mga nitibo na tinatawag nilang lumad. Bilang ako ay isang produkto ng lumad na pamilya. Ang sabi pa niya sa kanyang video doon is tinutulungan daw yung mga nitibo na hindi daw mawala yung kanilang hindi na nakawin ng ibang tao yung mga lupa. Excuse me, maraming nitibo sa Mindanao na nawalan ng lupa, kinuha ng mga kapwa niya rebelde, pinagbibinta. Pinagsasabi ng batang ito, walang alam. Ang sabi nga daw niya, wala siyang alam sa mga ibang bagay. Wala talaga siyang kaalam-alam dahil hindi niya alam ang buhay ng mga nitibo sa Mindanao na kanilang inuuto-uto doon. Ayun naman kasi walang mga pinag-aralan nga naman yung mga matatandang mga nitibo doon sa Kamindanawan. Ay, hindi ko naman yun kakahiya. Maraming mga matatandang lumad na kamag-anak ng tatay ko na yun nga, namatay na lang yun ni halos pagsulat. Hindi talaga marunong siya. Siyempre dahil noon daw kapanahon na gusto nila mag-aral, ayaw ng kanilang magulang dahil wala din daw makukuha kung mag-aaral sila. Hindi din naman daw iyon makakain, magtrabaho. Yun ang ng kanilang mga kananay, mga magulang nila noon. Kaya lumaki sila, tumanda, wala kahit pagsulat ng pangalan o isang numero, hindi marunong. Tinuturuan na lang ng mga apo, mga anak, ganyan. Kaya natuto din paunti-unti. So itong sinasabi nitong walang tinutulungan nila ng mga NPA, mga na para hindi mawala yung mga lupain ng mga nitibo. Sila nga itong number 1 land grabber sa mga nitibong lupain na kung hindi ibigay sa kanila is papatayin nila yung kung sino yung mga may-ari ng lupa, mga nitibo doon, yung mga dato. Naku po, yung mga yung doon sa salugpungan na iyon, yung doon sa Talaingod, hindi lang yun ang lugar na inabuso ng mga ng mga rebelde. At tama nga itong membro ng itong NTF-ELCAC, karamihan ng mga rebelde sa Mindanao is mga nitibo dahil na brainwash sila ng todo doon. Hindi na yun ikakapagkaila. Totoo yun dahil ako bilang isang nitibo, ang tatay ko, at dating barangay captain ang tatay ko at yung pinsan ko ay isang dato ng IP doon sa amin. Alam namin kung ano ang mga nangyayari doon sa aming tribo. So wala, itong Juan Miguel Severo na ito, wala itong alam kung ano ang buhay ng mga nitibo sa Mindanao. Kung makapagsalita, akala mo karunungan, alam talaga niya yung mga buhay ng bawat tribo ng mga nitibo sa Mindanao na tinatawag nilang lecheng lumad na yan, na salita ng komunista. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.